Sabi ng anak ko, napakasarap daw nitong cake na to. Kaya dito na rin ako bumili. 12:30 ng hapon, dumating na nga ako dito sa Purple Yam. Nasa harap lang pala ito ng Holy Trinity College of Jensen. Pangalawang beses ko na nga palang bumili ng cake dito, mga mi. At tara, samahan nyo akong pumasok dito sa loob ng Purple Yam. Dalawang flavor nga lang pala ang binibenta nilang cake dito, mga mi. Isang chocolate moist cake at yung famous Obi cake nila, mga mi. Pagkapasok ko pa nga lang dito sa loob, abay nakangiti na kaagad yung staff nila. At ang kagandahan nga dito sa Purple Yam, mga mi, ay napaka-accommodating nila at friendly yung mga staff nila. May mga sizes naman sila dito ng cakes nila, mga mi. Yung pinakamalaki ay nasa 860. Yung medium size nila, mga mi, ay nasa 540 at yung small size naman ay nasa 440, mga mi. Yan nga yung binili ko, yung medium size. Kung gusto lang naman ninyong tikman yung cake nila dito, ay mayroon din silang nakatablang, pero hindi ko alam kung magkano ngayon, mga mi, dahil nakalimutan ko, charis. At yung nakikita nyo yung kausap ko dyan, mga mi, naku, yan yung kakumarites ko, si Maring Jeba. Ako, mga mi, magti 3 months na din kaming hindi nagkikita nitong kumari kong ito. Noong birthday nga pala ng panganay ko, si Kuya Sian, siya nga pala ang nagsabi na dito na nga daw ako bumili ng cake dahil napakasarap nga daw ng ubi cake nila dito sa Purple Yam. Syempre, dahil magaling sa PR si Maring Jeba, abay napabili nga ang mama nyo dito. Charot. Tulad ng kwento ko sa inyo, mga mi, hindi ko nga natikman yung unang cake na binili ko dito. Dahil sa school kasi nag-celebrate ng birthday si Kuya Sian. Kaya ngayon sa pangalawang pagkakataon na bumili nga ako dito, natikman ko na talaga at napakasarap, mga mi. Fast forward na nga tayo, mga mi, at eto na nga, dumating na nga ako dito sa Nagpan, Malungon, Sarangani Province. Kaya nga pala ako napabili ng cake, mga mi, dahil birthday nga pala ni Daddy Romski. Nga hindi nga pala nakakaalam, Tubong, Malungon, Sarangani Province nga pala ang mama siya 2.0 nyo. Pero nung nag-asawa na nga ako at mayroon na nga akong mga anak, ay sa Jensen na nga kami naninirahan ng mga anak ko. From Jensen to Malungon, mga mi, ay nasa 35 minutes lang naman yung layo. Ayan nga, at dumating na nga kami dito sa farm. Sinita na kaagad ako ni Daddy Romski. Tinignan niya yung relo niya, bakit late na daw kaming dumating dito? Charis. Siyempre, todo explain naman ng mama nyo to the maximum level. Charot. Pagkadating nga namin ni Maring Jeba dito sa farm, abay excited nga akong buksan yung cake. Ako yata ang magbe-birthday. Charis. Kung totoo lang, mga mi, excited na talaga akong i-blow ni Daddy Romski yung candle niya dahil nga gustong gusto ko na rin tikman yung cake. Charot. Tinulungan na nga ako ng kapatid ko dyan, si Mama Chay. Medyo matagal-tagal na din kami hindi nagkikita ni Daddy Romski dahil nga din sa busy na rin kami sa kanya-kanya naming mga buhay. Charot. Na nga, tag-blow na nga ng candle niya si Daddy Romski. Happy birthday, Papa. 65 years old na yan, pero tingnan nyo naman, napaka-Japon. Yung pormahan talaga ni Daddy Romski, napaka-bagets, charis. Yung trabaho nga pala ni Daddy Romski ay siya lang naman ang tagapangalaga ng farm nila. Charot. Mga oras na yan ay bising-busy nga si Kumaring Jeba at si Daddy Romski na nagkukwentuhan dyan. Habang kami naman ni Mama Chay, abay bising-busy na din dito sa cake. Sabi ko nga kay Daddy Romski, tinawag ko siya na siya na nga mag-slice ng cake dito at bibigyan niya nga kami. O kasi yung klase ng tao, na hindi talaga ako mahilig sa cake. Pag may nagbe-birthday talaga sa pamilya namin, ako hindi ko talaga nai-enjoy ang mga cakes na yan. Ibihira mo lang talaga ako mapakain ng cake, mga mi, pero this time, nako, nakatatlong slice ako dyan. Katapos na nga namin nananghalian ni Maring Jeba, nako, nagyaya na nga ako dito sa baba dahil bibisitahin ko nga dito si Mami Doors. Ito nga pala nakahimlay yung nanay ko, mga mi. Kasama niya yung mga lolo't lola ko at mga uncle ko. Kasama na silang lahat dito para pagbibisita kaming mga kamag-anak. Hindi na kami mahirapan pa. Naman, mga mi, pag may mga sarili na kayong pamilya, bihira na lang kayong magkikita ng mga kamag-anak mo. Kaya nakapagdesisyon yung pamilya namin, dito na nga lang sila ihimlay lahat para pag may mga ganitong okasyon ay magkakasama din kaming lahat at magbabanding. Mga oras na yan, min, ako napakalakas ng ulan dyan. Paalam na nga ako kay Daddy Romski dyan, nauwi na nga ako ng Jensen. Moving forward nga, lakas pa rin ng ulan. Dumating na nga ako dito sa Jensen at susunduin ko na sa school ang mga bagets. Ang sama talaga ng panahon ngayon, mga may, akalain mo yun habang umuulan ng malakas. Napakalakas din ng sikat ng araw. Nag-aalala na nga ako dyan, mga may, dahil late na nga ako ng 20 minutes. Nung pabalik na nga kami ni Maring Jeba dito sa Jensen, alalay lang naman ako sa pagdadrive. Dahil sa sobrang lakas ng ulan, mga mi, nag-zero visibility talaga yung daan. News Mayo Marimar. Idali na nga akong pumasok dito sa school at hinanap ko na nga si Kuya Ken. Tunduin ko din si Bunso dun sa room niya at saka si Kuya Sian.